Ito na po yung dredging equipment na papunta na po siya mag-operasyon, mag-hukay po diyan sa sa dagat. Ito po yung medyo malaki. Ito po yung dredging equipment. Ito yung humihila. Ito po yung workboat, yung maliit. Tapos yung mahigop niya na mga putik at saka mga ano dun sa ilalim ng dagat, ilalagay niya sa barge, yung hopper barge na dyan. Ito po yung hopper barge yung naka stationary po siya. Yan ay pupunta yan doon mamaya kapag mag-start na po sila maghukay. Diyan po ilalagay yung mga putik dun sa yung post, tatapon doon sa malayo, doon sa medyo malalim na part ng dagat, doon sa malayo. Bali ano po siya, yung 3-in-1 po na dredging equipment. Ayan. Ayan po yung dredger po, yung dredger. Yan po yung mihila yung workboat maliit. Maya ay videohan po natin pag nag-ano na sila, nag operasyon na po. Yan na po yung workboat. Iniwan na po niya doon yung dredger kasi mag-transport ata yan ng mga crew. Baka may mga crew na sasakay. Yan kasi ginagamit pang transport. Yan po yung yung hopper barge. Yan o yung workboat na galing na doon sa may hopper barge, speed hopper barge. Transport po siya ng mga ibang mga crew pupunta doon sa naka-stationary na dredger para magsimula na po sila maghukay. Yan o, papunta na po siya doon, nagnanabigit. Itong barge ay pupunta din siya doon. Yan, mayroon na pong nagtatanggal ng kanyang mga lubid o yung mga tali sa naka-anchor dyan sa finger pier para magsimula na po siya mag-navigate. Ayan, nagsimula na po siya mag-navigate papunta doon para makapagsimula na po maghukay. Yang hopper barge ay meron siyang sariling engine na makapag-navigate siya na mag-isa. Kasi siya lang po yung magtatapon po sa malayo ng mga nahukay po na mga putik dyan sa ilalim ng dagat. Itong workboat naman ay siya po yung humihila dito sa dredger, kasi itong dredging equipment na to ay mayroon siyang malaking makina pero ano lang siya, yung nag-drive lang po sa kanyang panghukay, pero wala po siyang para navigate na makina. Yan, kaya hihilahin lang po siya dito sa ditong workboat. Kaya ito ay tinatawag na 3-in-1 na tandem po sila. Tandem talaga kasi iba yung yung itong
hopper barge na paglalagyan ng mga nahukay niya. Diyan po isasalin. Bante, pre, bante, bante, bante. Yan na po, ay malapit na po. Kasi yung itong split hopper barge ay tatabi diyan sa sa dredger, para diyan po ilalagay yung nahigop niya ng mga nasa ilalim sa dagat, yung mga putik, yung mga debris, ganun, mga bato. Yung dredging equipment na yan ay bagong-bago po. Susubukan na lang po dito sa aming sariling port bago kasi yung purpose niyan ay magpalalim din ito sa dagat, aming sariling port. Tapos kung tapos na dito ay pwede rin yan parinta. Bali, gusto nyo makipag-negotiate, mayroon namang website yan ng yung Oriental Port and Allied Services Corporation or PASCOR. Meron silang website at doon kayo mag-message at makipag-negotiate kung gusto nyo gumamit yan. Yan ay bagong-bago po na dredging equipment. Malaki po yung lalagyan ng mga putik para tapon doon sa mga malayong parte ng dagat, yung mga malalalim, para hindi na babalik dyan yung mga nagkapagkos ng para maging mababaw yung dagat. Pwede din dyan sa dagat at saka sa ilog. Yan yung nagtandem na po sila ng yung dredging equipment. Yan po. At yung nasa dulo, yung bandang proa ay sa dredging ay yan, yung tinatawag na cutter head. Yan ay lulubog doon sa ilalim ng dagat. Nagdadrop po siya para yan po yung maghukay doon sa ilalim. Tapos yung mga nahukay ay lalabas po sa yung mga malaking mga tubo dyan. Tapos maisali na po dyan sa hopper barge. Yan po yung operation yan. Hanggang dito lang po yung vlog po natin, at thank you very much sa pagsusubaybay. God bless po sa ating lahat.